Magandang hapon sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon sa mga sandaling ito ay tungkol sa pananalangin. Tayo ay mananalangin o nananalangin lalo na kung nasa sitwasyon tayo na medyo hindi kaya-aya o kaya mayroon tayong matinding pangangailangan sa Panginoon. Karamihan naman, minsan ganun lang ang mga tao, kaliman sa mga tao nananalangin kung kailangan na nila ang tulong ng nasa itaas ng ating Panginoon, ng Ama nating sa Espiritu. Pero ito ang sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng apostol na si Pedro. Ito yung sabi niya sa unang Pedro 3 at ang talata ay 12. Ito ay sa Tagalog, ito yung sasabihin natin. Ito ang ating babasahin. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa matuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na gumagawa ng masama. Ngayon, ang sabi dito na naririnig o pinakikinggan ng Panginoon ang panalangin ng mga righteous. Ibig sabihin yung matuwid. Matuwid talaga yon. Kagaya ng mga propeta, napakatuwid. Hindi naman natin inaako na tayo ay matuwid. Hindi naman tayo masyadong matuwid. Hindi naman tayo perfect sa pananampalataya. Kagaya ng mga ginagawa ng mga prophet ng panahon. Pero sinisikap natin na maging matuwid sa harap ng Panginoon. Ngayon, ang sabi dito, ang mukha ng Panginoon ay laban doon sa gumagawa ng masama. Ano ba yung mga gumagawa ng masama? Siguro ko yung hindi nakaaya-aya ang ginagawa. Yun ay ang Panginoon, ang kanyang mukha ay laban doon. So, kumbaga ayaw niyang tingnan ang mga ganitong klaseng tao. Maging panalangin siguro nila ay hindi nakikinggan ng Panginoon. Ngayon, ang mga righteous, yung mga matuwid, kagaya ni Elia, nung panahon, kagaya ng mga apostol, ipinakinggan niya. Sapagkat yung kahilingan nila ay para sa kanilang ministry, hindi yung kahilingan nila na para sa kanilang sarili. Ngunit ganun pa man, mayroon tayong mga kahilingan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating prayer. At kung minsan ito'y nangyayari, kung kailangan natin ng tulong ng Panginoon. At ang masakit dito, mga kapatid, ang karamihan sa atin nananalangin lang kung nasa kagipitan o kahirapan, sakit na wala ng lunas, o kaya nasa bingit na ng kahirapan, o mga sakuna. Pagdating ng sakuna, doon lang tayo nananalangin. At hindi naman tayo gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi tayo naghahanap ng kanyang katuwiran. Mapapasama tayo doon sa sinasabi ng Panginoon na laban ang kanyang mukha doon sa gumagawa ng masama. Bagaman hindi ka masyadong gumagawa ng masama, ng ubod ng sama. Pero mga kaibigan, ang ibig lang sabihin ng Panginoon, yung panalangin, kasi itong panalangin ay tinuro ng Panginoon. May isang verse dyan sa Mateo 6, sa chapter na yan, nandoon yung panalangin. Humihingi tayo kung ano sa ating Ama na nasa langit. Kaya kung ikaw ay hindi naman sumusunod ng lubusan sa kalooban ng Panginoon at ikaw ay nanalangin at sa pakiwari mo yung panalangin mo ay dininig, ibig sabihin na-solve yung problema mo, nailigtas ka doon sa mga sakuna na yun, na nalampasan mo yung mga pagsubok sa buhay mo dahil sa naniwala ka na ikaw ay nanalangin. Ang ibig sabihin noon, binibigyan ka ng Panginoon
ng pagkakataon upang hanapin ang kanyang katotohanan. Yun ang isa sa ibig ng Panginoon. Kaya tayong lahat ay nananalangin, at hindi sana tayo mananalangin lamang kung kinakailangan lang natin. O kaya naman yung iba, gawa ng masama, bisyo ng bisyo, pasok ng pasok sa ating katawan ng hindi naman nakakabuti sa ating katawan, mga bisyo, maraming bisyo. Pagkatapos kung tayo ay naghihirap na, saka na tayo mananalangin. Kung saan tayo mayroon ng sakit, doon pa tayo nananalangin. Pagkatapos, pag gumaling ng konti, balik na naman sa kanyang bisyo, balik na naman sa gawaing hindi maganda. Walang kwenta, mga kaibigan, ang pananalangin na yan. Ang Panginoon natin, gumagawa siya ng solusyon sa ating panalangin, dahil tayo rin ay gumagawa ng paraan para makaiwas doon sa mga hindi maganda na nangyayari sa ating buhay. Lalo na sa ating pananampalataya sa Panginoon, kailangan manampalataya tayo ng buong puso natin. Hindi lang tayo maghihingi sa Kanya kung tayo ay nasa sitwasyon ng kahirapan o ng kasakunaan o ng wala ng kalunasan, sapagkat ang Panginoon ay hindi nasasagot sa iyo. Bakit? Binigyan ka na niya ng pagkakataon. Kaya huwag natin sayangin yung panalangin natin, mga kapatid, at huwag natin gawin lagi yung panalangin sa sinabi ko na kanina, sa tuwing tayo ay nangangailangan lang, lalo na yung material na bagay. Hindi yan gusto ng Panginoon na yun ang ipapanalangin natin. Bakit? Kasi pag mayroon ka noon, pwede mong ipagmayabang. Ang gusto ng Panginoon ay panalangin natin lagi sa Kanya yung contentment ng ating buhay at yung spiritual na guidance mula sa Kanya, na kahit anumang hirap, kung sinusubok man tayo ng kahirapan sa sanlibutan ito, ano pa rin, kaya pa rin natin. Nasa tamang pag-iisip pa rin tayo. Nasa pagpupuri pa rin tayo ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw naman ay sumagana sa inyong buhay dahil sa akala mo ikaw ay sinagot ng iyong panalangin, gawin mo yan. At gawin mo para sa ating Panginoon. Yun lang po, mga kaibigan, at napakaiksi lang ng ating oras. Salamat sa inyong lahat.